Full name pa ba? Ang kahit yung ano. Yung ano, Vanessa. Ako si Vanessa. Okay po. Thank you po. Start na po. Are you aware that your company provides special packages for executive? Yung, parang yung kanina, aware naman, syempre kasi executive yun. Diba? Given na meron silang mga special packages sa compensation nila. Okay po. Next question po. In your opinion, does the executive are compensated affect your motivation and performance? Affect in a sense na ano ba? Yung ano ba, yung kung ano ba makaka-affect siya sa pag-motivate nyo or kung makakaano po ba siya sa ano po nyo, sa moral nyo. Kasi trabaho naman nila yun, no? So anything na meron regarding doon sa package ng salary nila, kanila yun. So parang tumasahod nyo, okay, baka mas maganda yung performance nyo or mas gumanda pa yung performance nyo base dun sa last na ano nyo na performance nyo. So, walang kaso, alam mo yan, parang, sakta lang. Bara kayo. Next question po. Do you believe executive agreements such as bonuses, retirement benefits are fair compared to regular employee benefits? Salary-wise, syempre, automatic hindi agad kasi yung computation rin naman nun, magdi-differ lagi sa base sa salary mo. So, given na kung mas malaki yung salary ng isang executive compare sa yun na track and file lang, matik yun na mas maganda yung magiging benefits nila retirement kung meron compare dun sa yung sa rank and file. Kaso kasi kung i-base lang rin siya dito sa atin sa company namin, at least wala naman ganun. So, medyo fair. In a sense, medyo fair. Pag tanda nila, pag alis nila, same. Wala silang makukuha paglabas. Ako rin, pag tanda ko, wala rin ako makukuha paglabas. So. Question po. What improvement would you suggest in terms of balancing executive and employee compensation? Paisa pa nga. What improvements would you suggest in terms of balancing executive and employee compensation? Ano ba? Pwede ba yung mga kasi, di ba, sa amin kasi, kung bago ka lang, syempre, minimum rate, kung ano yung minimum rate ng Manila. So, parang, kapag di ba, yun yung rate na meron kapag kabago. Pag entry level ka, yun yung meron ka. Tapos after 1 year, tsaka nagkakaroon ng mga leaves galing sa DOLE. Tapos after nun, as is na yun. So, stuck ka doon, or unless magbigay si company ng increase. Tapos kasi kay executive kasi automatic meron yun sila ng mga HMO. Ganyan. So, yung sa question, balance naman. Hindi siya na. So, next question po. Does knowing about executive compensation influence your perception of fairness and trust in the company? Parehas lang yung sinabi ko dun sa no? Parang trabaho nila yon. So, hindi siya ganun mag-matter sa akin personally. Pero, kung generally, medyo hindi. Medyo hindi din. Kasi, tsaka, yun nga, syempre, experience pa rin naman yun. Parang, mas maganda yung experience or mas matagal yung experience ng mga executive compare sa mga entry level. So, lang din. Okay. Next question po. Have you observed any positive or negative impact of executive compensation practices on the company culture? Yes. Yes. Oo. Wala namang perfect. Oo. Wala namang perfect, pero... Next question po. How do you think the company communicates about executive pay and agreements to employee? Iyon yung isa dun sa questions na hindi ko na kaya sagutin kasi yung salary kasi yung salary kasi ng mga executive or yung compensation bracket na binibigay sa kanila or yung mga increase na binibigay sa kanila, hindi naman kasi yun well known ng lahat ng employee. So, hindi ko alam. Okay po. Next question po. Do you think executive compensation packages help attract and retain strong leadership? Siguro kung
worthy yung yung executive, oo, pero kasi syempre alam mo na meron din kasing tinatawag na company politics, so minsan may mga executive na parang talaga yung ganon, so hindi rin depende siguro sa executive na pinag-uusapan, kasi may mga executive na good leader pero merong iba na alam mo yun, executive kasi matagal na or kung ano man. Hindi lang naman dito yun, general naman yun, may mga ganon naman. Yeah. So, yun lang po yung question. That's all. Thank you po.